Para naman matulungan na magkaroon ng oportunidad kahit nasa Pilipinas, sumailalim sa pagsasanay sa pagnenegosyo ang ilang mga dating overseas Filipino workers sa Cagayan Valley. Ito ay sa harap na rin ng handog na pangkabuhayan program ng DTI at DMW. Si April Racho ng Radyo Pilipinas Tigigaraw sa sentro ng balita. Laking gulat ni Ate Lovely, dating overseas Filipino worker o OFW, na may mga entrepreneurial training ang pamahalaan para sa pinaplano niyang negosyo. Buti nagkaroon po sila ng partnership para turuan po kami kung paano po mapalago yung negosyo na ibibigay ng gawa po sa amin. Tulong po at nagpapasalamat po ako at may ganito pong program. Sa tulong ng Department of Trade and Industry o DTI Region 2, nabibigyan ang mga dating OFW ng entrepreneurial development sessions, business coaching, mentoring at technical assistance sa pamamagitan ng negosyo centers at business counselors sa rehiyon. Bunga yan ng nilagdaang kasunduan ng DTI at ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa ilalim ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program. Instead of walang kapuntahan ang kanilang mga businesses, in our negosyo centers across region, we have various services that the negosyo centers give. These are the consultancy services, the training, and the business and registration, and others. Dahil din sa Memorandum of Agreement ng dalawang ahensya, bibilis na ang proseso ng pagbibigay ng tulong sa mga returning OFW gaya ng pangkabuhayan program. Bukod dyan, makakatuwang din ng OWA ang DTI sa monitoring at kinakailangang intervention para sa mga nabigyan ng tulong ng pamahalaan. Kung noon aabot ng 1 month yung processing ng pangkabuhayan program, by this time, shorter period because they can immediately undergo ADD training. Ang negosyo center through our business counselors of the DTI could immediately extend yung entrepreneurial development station. Kasabay nito, binuksan din ang alagang OWA Kapihan at Kabuhayan Center, Kaalaman, Kabuhayan at Kalinga. Isang one-stop support hub para sa mga returning OFW at ng kanilang pamilya. Dahil sa mga ganitong aksyon ng pamahalaan, napapalakas pang lalo ang reintegration at livelihood support programs sa mga nagbabalik nating kababayan sa Region 2. Mula rito sa Cagayan para sa Integrated State Media, April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.